Sa ngalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Tayo ngayon ay nasa ikatatlong linggo ng taon at ang ating Panginoon ay patuloy na nagpapakilala sa atin bilang Diyos at tagapagligtas natin. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Ang pagbasa sa Banal na Ebanghelyo ayon kay Lucas. Luwalhati sa iyo, Panginoon. Marami na po ang nagsikap na sumulat tungkol sa mga bagay na naganap sa gitna namin. Ang kalang sinulat ay ayon sa sinabi sa amin ng mga nakasaksi nito, buhat sa pasimulap at nangaral ng salita. Matapos na ako'y makapagsuri ng buong ingat tungkol sa lahat ng bagay na ito, buhat pa sa pasimula, minabuti ko pong sumulat ng isang maayos na salaysay para sa inyo upang lubusan ninyong matiyak ang katotohanan ng mga bagay na itinuro sa inyo. Noong panahon yun ay bumalik si Jesus sa Galilea at sumakanya ang kapangyarihan ng Espiritu Santo. Kumalat sa palibot na lupain ang balita tungkol sa kanya. Nagturo siya sa kalamang sinaguga at dinakila siya ng lahat. Umuwi si Jesus sa Nazareth na kanyang nilakhan, gaya ng kanyang kinagawian. Pumasok siya sa sinaguga ng araw ng pamahinga. Tumindig siya upang bumasa at ibinigay sa kanya ang aklat ni Propeta Isaias. Binuksan niya ang aklat sa dakong pinasusulatan ng ganito, sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon, sapagkat hinirang niya ako upang ipangaral sa mga dukha ang mabuting balita. Sinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na sila ay lalaya, at sa mga bulag na sila ay makakakita, upang bigyang kaluwagan ang mga sinisiil, at ipahayag ang pagliligtas na gagawin ng Panginoon. Nilulunia ang kasulatan, at matapos isauli sa tagapaglingkod, siya ay naupo. Nakatitig sa kanya ang lahat ng nasa sinaguga, at sinabi niya sa kanila, natupad ngayon ang bahaging ito ng kasulatan, samantalang nakikinig kayo. Ang salita ng Diyos. Purihin ka, O Kristo. Kung alam ko lamang na ganun siya, hindi ako magpapakasal sa kanya. Ito ang umiiyak. Paminsan-minsan ay tumitigil at humahagulhol na sharing pagbabahagi ni Gina. Kung alam ko lamang ang kanyang ugala sa simula pa, ay hindi sana ako naririto sa sitwasyong ito na naghihirap na api. Inakit niya ako nung una. Ang ganda ng kanyang personalidad. Ang ganda ng kanyang pagkatao. Ang bait-bait niya. Nakakatuwa siya. Very caring siya. At naroon lahat ang makikita mong pagmamahal sa kanya. Inakit niya ako sa simula. Subalit ngayon ay iba na siya. Hindi na siya katulad nung una. Hindi siya caring. Hindi siya mapagmahal. Hindi siya mabait. Ngayon ay ibang-iba siya, nakakatakot siya. At ako ay nagsisisi upang ako ay magpakasal sa kanya. Minamahal ko mga kapatid, nung nakaraang linggo ay pinagdiwang natin ang kapistahan ng Santo Niño. Isang sanggol sa sabsaban, isang maliit na bata na patuloy na lumalaki
Subalit ito nakaakit sa lahat. Nang siya ay makita ng mga pastol, nang siya ay makita ng 3 hari, ang buong mundo ay naanyaya sa kanya, lumapit sa kanya, dahil siya ay kaaya-ayang sanggol. At dahil dito, marami ang sumampalataya sa kanya. Sa linggong ito ay patuloy na nagpapakilala ang ating Panginoon. Ang pagpapakilala niya katulad ng isang maliit na sanggol na kaaya-aya ay patuloy pa rin. Ganun pa rin. Kaaya-ayang sanggol, kaaya-ayang tao, nakakaakit na Diyos at tao. At dito nga sa linggong ito ay nagpapakilala siya na siya nga ang tunay na Diyos, na siya ang tunay na hinihintay natin. Sa banal na Ebanghelyo, binuksan niya ang kaisipan ng mga tao. Doon sa pamamagitan ng Propeta Isaias na mula pa sa lumang tipan, Old Testament, ay nagbigay na ng prophecy na may darating na isang Diyos at Mesiyas, tagapagligtas. At ito nga ay pinapahayag ng ating Panginoon sa banal na Ebanghelyo ngayon, ang katotohanan ng pahayag ni Propeta Isaias. Kaya't sinasabi niya, ang lahat ng ito ay naganap sa inyo, sa harapan ninyo sa araw na ito. Minamahal ko mga kapatid, dahil siya nga ay Diyos, siya ay kaaya-aya, nakakaakit. At dito nga sa banal na Ebanghelyo ngayon ay sinasabi niya, ang Espiritu ng Panginoon ay sumasa akin. Na alam niya na ang Espiritong ito ang nagbibigay sa kanya ng pagka-Diyos at kapangyarihan upang magampanan ang lahat ng misyon niya. Misyon na napakahirap. Subalit dahil sa kapangyarihan ng Diyos, ang Espiritu ang nagbigay sa kanya ng lakas upang magampanan ang lahat ng misyon na binigay sa kanya ng Ama. Ang Espiritu ng Panginoon ay sumasa akin. Yan ang patuloy na sinasabi niya. At kung titignan natin sa buhay ng ating Panginoon, ang Espiritong yan ay nasa Kanya. Nang siya ay lalangin doon sa sinapupunan ng bahal, Birhing Ina, ay pinayag ng anghel ng Espiritu ng ating Panginoon ay sumasa Kanya. At ito ang nagbigay ng buhay sa ating Panginoon sa sinapupunan ng Kanyang Ina. Nang siya ay binyagan, bumaba sa kanyang Espiritu ng ating Panginoon sa pamamagitan ng isang kalapate. Nang siya ay naroon sa ilang at nag-aayuno, tinutokson ng kasamaan. Ang Espiritong yan ang nasa kanya at nagbibigay sa kanya ng lakas. Nagtatanggol sa kanya. Nang siya ay nangangaral na, punong-puno ng diwa ng Espiritu ang kanyang pangaral. Kung kaya't kahit yung mga nakakapakinig sa kanya ay napupuspos ng Espiritu Santo, nagbibigay sa kanila ng inspirasyon, nagbibigay sila sa kanila ng kaalaman at liwanag upang maunawaan nila ang pahayag, ang aral ng ating Panginoon. Sa lahat ng kanyang ginawa, pagpapagaling ng mga may sakit, pagbuhay ng mga patay, naroon ang Espiritu ng ating Panginoon na siyang patuloy na nagbibigay sa kanya ng kapangyarihan. Hanggang sa kanyang kamatayan, hanggang sa kanyang muling pagkabuhay, ay naroon ang diwa ng ating Panginoon. Kaya't nagampanan niya, nagawa niya ang lahat hanggang sa katapusan ng kanyang misyon. At ito ay walang iba, yung pagliligtas ng sangkatauhan. Minamahal ko mga kapatid, napakaliwanag sa banal na Ebanghelyo ngayon ang gawain ng isang Mesiyas. Isang Mesiyas na patuloy na nagpapakilala sa atin. Na sinasabi dito, ang gawain ng isang Mesiyas ay siya magbibigay ng tunay na tagapagligtas, ng kaligtasan. Magbibigay ng tunay na kaluwalhatian. Yung mga tao na hindi matanggap ng iba ay tatanggapin niya. Patatawarin niya ang mga nagkakasala sapagkat ang tunay na pagliligtas ay dadalhin niya ang lahat
sa kahaluwalhatian ng kanyang Ama. Kaya't yung mga taong nagugutom, bibigyan niya ng pagkain. Yung mga taong nauuhaw ay painumin niya. Hindi lamang nauuhaw sa pisikal na pangailangan, kundi nauuhaw sa Diyos. Bibigyan niya ng pananampalataya yung mga nauuhaw sa pagdating ng ating Panginoon. Bibigyan niya ng kaalaman upang sa ganon ay patuloy silang sumampalataya sa ating Panginoon. Kung sila ay nauuhaw sa ating Panginoon, patuloy niyang bibigyan sila ng lakas upang maunawaan, matanggap ang ating Panginoon. Yung mga tao na inaapi ay bibigyan niya ng kalayaan. Yung mga tao na may sakit ay bibigyan niya ng kagalingan. Yung mga patay ay bibigyan niya ng buhay. Ito ang tunay na pagliligtas ng Mesiyas, at ito ang ipinapakilala niya na siya mismo ang Mesiyas na yon na darating sa gitna natin. Minamahal ko mga kapatid, anong mensahe ito sa atin? Ang mensahe sa atin kung nagawa ng ating Panginoon sa pamamagitan ng Espiritu ng Panginoon na nasa Kanya, ng Diyos ay nasa Kanya, ganon din ang bawat isa sa atin. Tayo ay may misyon. At ibinigay din ng Espiritong yan sa atin. Nang tayo binyagan, nang tayo kumpilan, ang Espiritong yan ay nasa atin. Ibinigay sa atin at nananahan sa atin. Yun nga lamang, minamahal ko mga kapatid, dapat lamang tayo na maging kaaya-aya at karapat-dapat na maging templo ng ating Panginoon, upang ang Espiritong yan ay manahan sa atin. Ang Espiritong yan ang magbibigay sa atin ng lakas at kapangyarihan na katulad ng nangyari sa ating Panginoon, upang magampanan din natin ang misyon natin sa ating buhay. Sana, minamahal ko mga kapatid, ang lahat ng ito ay magampanan natin. Ang Espiritong yan, pabayaan natin na siya ang gumabay sa ating buhay. Kung sa bawat yugto ng buhay ng ating Panginoon ay naroon ang Espiritu ng ating Panginoon, ganoon din sa bawat yugto ng ating buhay Kristiyano, pasimula ng tayo binyagan hanggang sa ating kamatayan, pabayaan natin ang ating Panginoon ang gumabay, magbigay ng lakas sa atin, upang sa ganon, siya ang maging lakas ng ating pananampalataya sa pagsunod sa ating Panginoon. Minamahal ko mga kapatid, tayo'y makakapamuhay ng magandang buhay Kristiyano. Magagampanan natin ang ating misyon. Sana ang ating Panginoon ang suma sa atin. Ang Espiritu niya ang suma sa atin. Magpagabay tayo at tayo ay magkakaroon ng tunay na kaligtasan, ng tunay na kaluwalhatian sa ating Panginoon. Para sa inyo ay mayroon akong announcement, kaya pakitingnan ninyo pagkatapos ng blessing. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin. Tayo ay mga templo ng Espiritu Santo. Siya ay nananahan sa atin. Sana buksan natin ang ating kaisipan, ang ating kalooban, ang ating puso sa kanyang paggabay. At tayo lahat ay makakapamuhay bilang isang tunay at tapat na Kristiyano. At away pagbalay kayo makapangyarihan ng Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Pumayo tayo mamaya. Salamat sa Diyos.